Nang makita ni Haring David ang asawa ni Tenyente Uriah na si Batsheba, naging masama ang kanyang puso. Nagutos siya upang mapatay si Tenyente Uriah at kinuha si Batsheba bilang kanyang asawa. Napakasama sa mata ng Diyos ang mga ginawang ito ni David. Hindi ito matiis ng Diyos, kaya't isinugo niya ang propetang si Nathan kay David. Kamahalan, narito po si Propetang Nathan. Propetang Nathan. Tuloy. Ano ang nagdala sa iyo rito? Kamahalan, mayroon akong sasabihin sa inyo. Sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kasalo niya ito sa pagkain, umiinom sa kanyang baso at natutulog din sa kanyang mga bisig. Ito'y tinuturing niyang parang anak na babae. Minsan, may isang manlalakbay na naging bisita ang mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukang iyon ang kinuha ng mayaman at iyon ang inahanda niya para sa kanyang panauhin. Isinusumpa ako sa Panginoon na buhay na dapat patayin ang taong gumawa niyan. Dapat niyang bayaran ng hanggang 4 na beses ang halaga ng isang tupang kanyang kinuha dahil wala siyang awa. Ako ang magbibigay ng parusa sa kanya. Nasaan ang lalaking ito? Ikaw ang lalaking iyon. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel. Iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang mga pag-aari ni Saul, pati na rin ang kaharian ng Israel at Huda. At kung kulang pa ito sa iyo, mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang si Tenyente Uriah sa mga kalaban at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Tulad ng paghamak mo sa akin at sa salita ng Panginoon, ako ay magdadala ng kapahamakan sa iyo. Alam ng Panginoon ang lahat. Panginoon, ako'y nagkasala. Hindi ko kinilala ang Diyos. Sinunod ko ang aking kagustuhan at nagkasala sa Diyos. Lahat ng gawain ay may mga kahihinatnan. At kung ikaw ay nagkasala laban sa Diyos, ikaw ay dapat managot. Dahil ikaw ay nagsisisi sa iyong mga kasalanan, patatawarin ka ng Panginoon. Ngunit tandaan mong may mga kahihinatnan pa rin ang iyong mga kasalanan. Panginoon, ako'y nagkasala. Patawarin mo ako, Panginoon. O Diyos, linisin mo po ang aking puso at baguhin mo po ang aking damdamin. Huwag mo po akong alisin sa iyong harapan at huwag mo pong alisin sa akin ang banal na espiritu. Ibalik mo po sa akin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas at tulungan mo po akong makatayong muli. Lubos na pinagsisihan ni David ang kanyang mga kasalanan at nagsisi siya dahil hindi siya natakot sa Diyos. Tinanggap ng Diyos ang pagsisisi ni David. Mula noon, naalaala ni David ang kanyang kahinaan at nagsikap siyang mabuhay na laging umaasa sa banal na espiritu.